Tayo mo po ngayon ay nasa Lord's Day 14 ng Heidelberg Catechism at iniling ko po na dumako tayo sa page 21 ng ating Psalter Hymnal. Sa may bandang likod po at babasahin ko po ang tanong at kayo ang sasagot. Question Q&A 35 and 36. Page 21 ng ating Psalter Hymnal. Ito po ang question number 35. What does it mean that he was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary? Sagot po. Question and answer 36. How does the Holy Conception and birth of Christ benefit you? He is our mediator, and he teaches us in perfect holiness. He moves from the outside, Maraming salamat po mga kapatid. Ang ating mensahe po ngayong hapon ay hango sa panulat ni Dr. Reuben Bredenhoff na pinamagatang A Savior Like One of Us. A Savior Like One of Us. Mga kapatid, kapag dumadating po ang panahon ng pagpili ng leader ng ating bansa, may isang tanong na madalas na bumabalo sa isipan ng marami. Maraming mga botante. Ang unang tanong, siya ba ay tao ng masa? Siya ba ay tulad natin? Siya ba ay may concern sa atin? Siya ba ay may kakayanang makaharap para sa atin? Yan po ay napakahalagang bagay. Gusto natin ng leader na hindi lang magaling, kundi marunong ding umunawa. Isang leader na marunong makiramay, handang makisama, at higit sa lahat, kayang tumayo para sa atin. At mga kapatid, kung ganito kahalaga ang relatability sa mga leader ng bansa, mas lalo itong mahalaga pagdating sa ating tagapagligtas. Sapagkat ang usapin dito ay hindi lamang pang-ekonomiya o pang-pamahalaan, ito po tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya ang tanong, ang tagapagligtas ba natin ay tunay na katulad natin? Naunawaan niya ba tayo? At kaya niya ba tayong iligtas? Ang sagot po ng Ebanghelyo ay napakalinaw at napakalakas na oo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay naging tulad natin, hindi lamang sa panglabas na anyo, kundi sa tunay na karanasan ng pagiging tao. Siya'y totoong tao, ngunit siya'y nanatiling walang kasalanan. At dito po natin makikita ang lalim ng kanyang misyon para sa atin. So yun po ang mensahe natin ngayong hapon, at muli inuulit ko po ang pamagat, A Savior Like One of Us. Isang tagapagligtas na katulad po natin. Sandali po tayong manalangin mga kapatid. Humingi kami ng karunungan mula sa iyo, aming Diyos. Naway maging simple at maliwanag ang paghahayag na ito. Subalit hindi lalabas sa katotohanan ng iyong mga salita. Sa gabay ng Espiritu Santo ay makakarating ito sa aming mga isipan, bababa sa aming puso, at aming tatanggapin ng may pananampalataya. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So our Savior is one like us. Katulad natin ng ating tagapagligtas, katulad natin siya. Yet, without sin. At yan po ay napakahalaga sa ating tagapagligtas for Him to do these three important mission. To save us, to sympathize with us, and thirdly, to sanctify us. Ang ating tagapagligtas ay tulad natin na walang kasalanan upang maganap niya ang tungkulin na tayo ligtas, makiramay para sa atin, at tayo'y pabanalin. Isa-isayin po natin ito mga kapatid. Christ became like us to save us. Ulitin ko po, Christ became like us to save us. Tuwing Pasko po, inaalala po natin ang pagsilang ni Kristo. Ang himala ng kanyang birheng kapanganakan. Ngunit dapat nating maunawaan
na hindi po doon nagsimula ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Sapagat si Kristo ay eternal. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Hindi natin alam kung anong sukat o kung anong punot dulo po noon. Basta siya eternal. Siya ay naroon na bago palikhayin ng lahat. Tulad po ng sinasabi ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang nangyari po doon sa sinapupunan ni Maria ay hindi ang simula ng kanyang pagka-Diyos, kundi yon ang pagdaragdag ng kanyang pagiging tao. So hindi siya nabawasan, dinagdagan pa ang kanyang pagiging tao. Ang walang hanggang anak ng Diyos ay naging tunay na tao. Isipin po ninyo ito mga kapatid, kung tayo walang choice kung kailan at saan tayo papanganak, si Kristo ay kusang pumili ng kung ano siya magiging. Pinili niyang maging tao. Pinili niyang pumasok sa mundong ito na puno ng sakit, hirap, at kasalanan. Bakit niya po ginawa yan? Dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang Ama. Sapagkat gusto niyang matupad ang kalooban ng kanyang Ama, maluwalhati ang kanyang Ama, ginawa niya po ito. Yun po ang una. At ang pangalawa ay dahil sa pag-ibig niya rin sa mga makasalanan sa atin, kung kaya siya ay nagpakababa. Alam niya po ang lahat ng kanyang haharapin dito sa mundo. Yung pagiging ordinaryong tao at ang mga kahirapang kalakip nito, ang gutom, pagod, sakit, rejection, kahihiyan. Alam niyo po kung gaano kasama ang kasalanan ng tao at alam niya kung gaano kabigat ang parusang dapat ibuhos ng Diyos sa kasalanan, subalit yan pa rin ang kanyang pinili. Sabi nga po ng mga nag-aaral ng Bible, ang tawag po niyan is incarnation love. Incarnation, ibig sabihin ng pagkakatawang tao, love, na puno ng pag-ibig. Hindi po natin may tatanggi na si Kristo ay tunay na Diyos at sa kanyang pagkakatawang tao, may mga bagay siyang isinantabi upang maisagawa niya ang pagliligtas. In His incarnation, siya po'y lubos na nagpakababa. And in His humiliation, sa pagkahamak sa Kanya, He set aside at least 5 important privileges na meron siya. Kala ba natin ganun kadali ang kanyang pagkakatawan tao? That was His first step down. Kanyang pagpapakababa. So ano po yung mga pribilehiyong kanyang sinantabi? Babanggit po ako ng 5. First was His heavenly glory. His heavenly glory. While on earth, He gave up the glory of a face-to-face relationship with God and the continuous outward display and personal enjoyment of that glory. Kung tutusin mga kapatid, napakaganda na ng kanyang kalagayan doon sa langit. He was experiencing perfect joy there, merong perfect peace na naroon, nandoon ang reverence sa kanya ng heavenly host, nandoon ang paggalang, pagsamba sa kanya ng mga anghel sa langit, naroon mga kapatid ng kanyang heavenly riches, and yet, siya po yung nagkatawang tao, pinagpalit niya ang lahat ng perfection ng heaven para sa pasakit at rejection na tatamuhin niya po dito sa lupa. Sinantabi niya ang heavenly glory. Pangalawa, sinantabi niya din po ang kanyang independent authority. Ibig sabihin nito yung kanyang malayang pagpili o yung kanyang malayang pagpapasya. During His incarnation, Christ completely submitted Himself to the will of His Father. Di po ba? Bilang anak ng Diyos, pero naman siyang kalayaang gawing pagpili. Pwede niyang padaliin ang lahat ng bagay. Total, ako naman ang magiging tagapagligtas, hindi na ako maghihirap. Bakit pa ako kinakalang magatawang tao, I may appear, maaari ako magpakita sa kanila bilang isang royal king in all my glorious splendor. Pero hindi niya po ginawa yun, nagkatawang tao siya. Kaya nga po doon sa Garden of Gethsemane, when He prayed, sa Matthew 26:39, sabi niya, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me, nevertheless, not as I will, but as you will." Sabi, hindi yung kalooban ko masunod. Perfect ang kalooban ng Diyos, siya ang dapat na masunod. He gave up His independent authority. Pangatlo, He also gave up His divine prerogatives. He set aside the voluntary display of His divine attributes and submitted Himself to the Spirit's direction. Yung divine prerogatives, yung kanyang outward display ng kanyang kapangyarihan. Kung titignan natin dito sa lupa, alam natin yung makapangyarihan siya. In fact, He fed 5,000 and then 4,000.
Diba? Ang dami niya mga ginawang himala dito. Nagpagaling siya ng mga karamdaman, nagpalay sa mga demons. Pero yun ay nilimitahan niya pa rin. He made the heavens and the earth. Kung titignan po natin, kaya niyang gawin ng lahat ng mga sabihin natin engranding pagbabago at mga himala dito sa lupa. Pero makikita natin, kahit yun ay kanyang sinantabi, nilimitahan niya ang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Bilang example po niyan, sa Matthew 24, nagtanong yung mga alagad, kailan po mangyayari mga bagay nito? And they were referring doon sa pagpalitong muli ng Panginoong Yesus to establish His kingdom. Sabi ni Kristo, but of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Dilimitahan niya. Sabi niya, bagamat alam niya, di po ba? Kasi walang matatago sa kanya. He is omniscient. Pero sabi niya, pinapaubaya ako, magiging pagpapasya kung kailan darating anak ng tao. He set aside His divine prerogatives. Fourthly, He also set aside His eternal riches, yung kanyang eternal na kayamanan. While on earth, Christ was poor and owned very little. Di po ba? Nung nandito siya sa mundo, hindi naman siya namuhay na parang yung talagang kita mong hari talaga to. Di ba? He owned very little, sabi po ni Pablo, 2 Corinthians 8:9, though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you, through His poverty, might become rich. Sabi niya, namuhay siya kahit siya'y mayaman, namuhay siya bilang isang dukha upang sa kanyang kahirapan kayo ang yumaman. Nakita natin, di ba, ordinaryo siyang nabuhay, pangkaraniwang tao, sa kanyang pagsilang pa lamang, sinilang sa isang ordinaryong sabsaban. O ba? Marami siyang maaaring matulog ang magagandang inn, hotel. Kung meron man ng mga panahon na yun, hindi siya doon natutulog. Minsan sa bangka na ginugulo pa ng alon ng dagat. Minsan meron naghahabol sa Panginoong Yesus, sabi niya, gusto kong maging disciple. Sabi niya, Panginoon, kung saan kayo pupunta, doon din ako. Pero sabi ni Jesus, may lungga ang asong gubat, may pugad ng mga ibon, ngunit ang anak ng tayo, wala man lang mapagpahingahan. Mahirap siya. Nung siya'y papasok na sa Jerusalem, in his triumphal entry, anong ginamit niya? Asno na hiram. Yung asno na hindi mapagmamalaki ng sabihin nating mga, kung tawagin ay mga mighty men of those times, hindi kabayo ang kanyang ginamit, kundi asno na hiram pa. Nung siya'y mamatay, pati libingan niya ay hiram din. Namuhay siya mahirap nung siya'y nagkatawang tao. Ang lima, He also gave up or set aside His favorable relationship with God. Yan ang pinakamatindi. Diba? He felt the Father's wrath for human sin while on the cross. Diba? Hindi yon parang pagkukunwari, drama ang ginawa niya. Because of sin, na hindi naman kanya, kundi sa atin, naranasan niya talaga yung pagbuhos ng puot ng Diyos. That's why in Matthew 27:46, He said, Eli, Eli, lama sabachthani, that is, my God, why have you forsaken me? Naranasan niya, for the very first time in His entire life, na ma-separate sa kanyang ama because of sin. So siya isang mayaman na iniwan ng lahat upang mamuhay bilang mahirap. Iniwan niyang langit upang tumira sa kahirapan ng mundong ito. Kahit siya'y hari, pinili niyang maging alipin. At sa huli, tinis niya ang krus. Binugbog siya, hinubaraan, pinahiya, pero hindi siya umatras. Tinapos niya ang kanyang misyon upang maligtas tayo na kanyang na mga makasalanan. Kaya nga mga kapatid, kapag tinitingnan niyo ang inyong mga kasalanan, huwag kayong tumingin sa sarili ninyo. Kundi tingnan ninyo, di ba, ano bang ginawa sa akin? Sino ba ang gumawa upang ako'y mapalaya sa pagkakasalang ito? Tumingin tayo sa ating Panginoon. Kung tayo titingin sa ating sarili, sa ating kakayanan, wala tayong magagawa. Hindi natin kayang bayaran ng ating mga kasalanan. Ako po'y, hindi ko maintindihan kung ako'y matatawa sa mga napanood ko sa television, di ba, nung mga nakarang araw, di ba, na sila'y hinahaplit, di ba? Matatawa ka lang di ba, na iba habang hinahaplit, naggalit na sa sobrang sakit Sinipa yung mga mahaplit sa kanya, siyang humabol, ihahampas niya yung siyang hahampas dahil hindi niya nakaya talaga. Sabi ko, tinan niyo, gusto niyang gayahin ng Panginoon, pero hindi niyo rin pala kaya. Iniinsulto nila yung ginawa ng Panginoon. Hindi mo kayang bayaran ang mga kasalanan. Si Kristo lamang ang totally, hindi lang kayang basta bayaran, kundi pag siya nagbayad, kapag siya luminis, talagang totally, wala siyang ititira kahit katiting sa iyong kasalanan. He will totally forgive you. Kaya nga po, kung tayo kanyang niligtas, mga kapatid, anong hamon ito sa atin? Paano tayo dapat na mamuhay? Sabi po ng Philippians 2:5, let this mind be in you,
which was also in Christ Jesus. Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, kung si Kristo nagpakumbaba, let that mind be in you also. Kung siya'y tinaligdan niya ang kanyang sarili, let that mind be in you also. Kung ano ang kanyang concern, kung ano ang kanyang priority, kung ano ang kanyang nasa puso, ganoon din kayo tubod kay Kristo. Hindi sabihin na, let this mind be in you. Ibig sabihin, sandali lang, pangminsanan lang. Let this mind, meaning, let this be your lifestyle as Christians, as believers in Christ, who were forgiven of your sins. Mamuhay kayo na nagpapakumbaba. Not thinking of your own interest, but the interest of others. Di po yan madali, mga kapatid. Pero yun ang ibig sabihin ng pagiging katulad ni Kristo. Natapos tayo sa una. Christ became like us in order to save us. Dumako po tayo sa pangalawa. Bigli lang itong mensahe na ito. Christ became like us to sympathize with us, upang siya po ay makiramay sa atin. Di po ba, napakasarap ng pakiramdam na gano'n, di ba? Merong dadamay. Minsan parang tayo bilang mga Kristiyano, kahit sabihin natin, ang Diyos ng dadamay, dahil sa hindi natin siya makita, ang hirap paganahin ang ating pananampalataya, naghahanap tayo ng dadamay sa ating kapwa, pero hindi pa rin natin makita ang kanilang pagdamay. But Christ, because He became man, is able to sympathize with us. Pagkatapos ng kanyang gawain dito sa lupa, ang lahat ng kanyang pagpapakasakit, si Jesus ay, saan po nagtungo? Siya ay pumanik sa langit. Pero, hindi ibig sabihin ito ay iniwan niya ang kanyang pagiging tao. Nanatili yun. Diyos tao, pumanik sa langit, sa kanan ng Ama, at siya'y naroon ngayon kumikilos bilang ating tagapamagitan, mediator. Sabi ng Romans 8:34, it is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Si Kristo ang namatay, si Kristo rin ang nabuhay, ngayon nasa kanan ng Ama, ang naroon siya, He makes intercession for us. Naintindihan po ba natin, ibig sabihin na He makes intercession for us? Mga kapatid, anong ibig sabihin yan? Na kahit doon sa kanan ng Ama, si Kristo ay may ginagawa pa rin hanggang ngayon. He makes intercession for us. Siyang patuloy na naglalapit sa atin sa Ama. Ipinapanalangin niya ang bawat isa sa atin. Ang anak ng Diyos mismo ang bumabanggit ng pangalan ng bawat isa sa atin sa kanyang Ama upang merong hilingin, upang idalangin tayo sa ating mga concerns. At hindi siya tumitigil. Kaya, huwag natin sabihin, pagdating niya sa langit, ay parang siya na, nagre-relax, tumitingin-tingin lang, observe, ano kaya nangyayari sa mga anak na niyo? Hintayin niyo lang at darating ako sa wala siyang ganon. As He is preparing and waiting for His second coming, si Kristo ay nananalangin para sa atin, sa bawat isa po sa atin. Kung minsan tayo po, hirap natin gawin yan, mga kapatid. Kahit pa sabihin natin, Lord, nagsisin ako nga po, hindi ako nag-pray. I'll pray now, pero mamaya, wala na naman, di ba? Pag medyo napahawa ka ng cellphone mo, ayun na. Di ba? Wala na rin lahat ng mga pinangako mo sa Panginoon. Nagsisisi ka naman, pero hindi mo magawa. Kaya nawawala tayo sa focus. Kung nagpe-pray, hindi tayo makapagbigay ng tunay na pagtutok dito, nakakalimot tayo. Patandaan natin, si Kristo hindi nakakalimot sa pag-intercede para sa atin. Araw-araw, bawat sandali, tuloy-tuloy, hindi siya tumitigil sa pananalangin. At ang kagandahan nito, mga kapatid, hindi na siya basta nananalangin, kung ano lang maisip sa atin, no? Nauunawaan niya ang ating tunay na karanasan dito sa lupa. At kapag nananalangin siya, hindi lang yung basta panalangin, ito ay panalangin, sabi nga po, intercession. Nung kami, nung unang panahon, pag sinabi, you intercede. Hindi yung basta, you pray, parang magaan yung prayer eh. Diba? Parang yung mga nakaka-relate, di po ba? Nung pag you intercede, isabihin nung talagang, hindi ka tumitigil. Talagang you are putting your shoes, doon sa shoes nung kapatiran, di ba? Kung nung pinapasa niya, nandoon ka nilalagay mo yung sarili mo noon. So, ganun si Jesus Christ, of course, perfect yung kanyang intercession, hindi parang mag-aanggang na basta mabanggit ka lang, hindi ganun. He feels whatever you feel. He is concerned in whatever things you are concerned of. Umaabot siya talaga sa iyo.
ng may bigat. Amen? May matinding pagsusumamo. Hindi tumitigil. At hindi siya napapagod hanggat hindi nakukuha ang nais niya. Faithful talaga ang Panginoon, di po ba? Ganon siya manalangin, mga kapatid. Bakit? Sapagkat nung siya'y naging tao, naranasan niya pagiging tao. Nung siya'y tinukso, alam niya kung anong dumadaan sa tukso. Alam niya ang lahat ng sakit, pagdurusa, pagsubok na dinadaanan natin ngayon. Alam niya kung gaano tayo nanghihina sa ating pananampalataya. Kapag ikaw ay nanghihina, di mo alam. Diba ako minsan parang I feel alone. Parang ako lang ang nagpapasan nitong problema na to. Pero di mo alam, may nagpe-pray sa iyo ang ating Panginoon. Ang hinaan ka, siya ang nagpe-pray para sa iyong kalakasan. Kapag ikaw ay nalulumbay, siya ang nananalangin para sa iyong kaaliwan. Kapag ikaw ay nagkakasala, nananalangin siya para sa iyong kapatawaran, paghingi mo ng tawad. I remember, di po ba, nung siya ay nandito sa lupa, winarningan niya si Peter, di po ba? Sabi niya, Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat. But I prayed for you, and when you come back, sabi ng Panginoon, strengthen the brethren. So, nakiusap si Satanas na pasukin ka parang trigo. Pero nanalangin ako para sa iyo. Tama yun? Walang kamalay-malay si Peter, basta pag ganun-ganun lang siya, hindi niya alam si Satan pala, Panginoon. Di ba? Tuksuin ko kaya ito? Pasukin ko kaya ito? Iba yung takbo ng isip niya. Sabi ni Jesus, nag-pray ako para sa iyo. Nang sa ganon, huwag kang bumagsak. Pero alam natin, di ba, kung paano nangyari kay Peter. Pero sabi, nanalangin ako para siya. Pag malakas ka na, palakasin mo rin ang mga kapatid. So yung example na yun, parang nagpahiwatig din po sa atin na lalo pa ngayon na nasa heaven siya. Alam niyang, hindi natin siya, di ba, hindi natin mahawakan ng Panginoon eh. How much more concern ng ating Panginoon. Ako nga, nung nag-abroad ako ay alam ng mga minsan wala na talagang pera. Kung ano kakainin ko sa susunod, wala na talagang pera, pero dahil sa life ko, parang iba pala, no? Pagkasama ka ng pamilya mo, ang dali, parang galing. Kahit wala na kayong pera, may mga utangan na mo, dyan nanay ko, di ba? Parang may mga ganong isipan. Pero pag nasa abroad ka, wala ka mautangan. Kawawa yung pamilya mo. Iniisip ko sila higit pa sa kanilang iniisip, sa kanilang pangangailangan. And I'm not Jesus Christ. Pero ganoon ako nag-isip na halos ikinaiiyak ko. Ako nga dito, halos magutom. Wala sa akin, masaya ako. Ibibigay ko sa kanila. Bakit? Masirap sila doon. Lalo pa ang Panginoon. Di po ba? Hindi na natin siyang mahawakan. Hindi natin siya nakikita. Ay sabi ng Panginoon, yung mga pagkilos ko, ipagkakait ko ba? Ipapanalangin ko siya para sa kanyang kabutihan. Yan po yung napakalaking assurance para sa atin at kapanatagan. Sabi ng Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Naranasan niya kasi matukso o tuksuin. Naranasan niya lahat ng pressures dito sa mundo. Kaya siya bilang ating, sabi nito, dakilang saserdote, naranasan niya ito, pero hindi siya nagkasala. Ibig sabihin, makakatulong siya sa atin upang tayo malipalakasin niya sa harap ng anumang pagsubok at tukso. Kapag tayo nahihirapan, dadaan natin may isang nasa langit na lubos na nakakaunawa sa atin at siya'y nananalangin para sa bawat isa sa atin. Anong hamon sa atin, mga kapatid? Huwag din nating pabayaan po na tayo manalangin. Kung siya'y patuloy na nananalangin para sa atin, maging masipag at masigasig din tayo manalangin para sa iba. If Christ is persistently interceding for us, we should also intercede. Hindi lang para sa atin, hindi lang para sa mga mahal sa buhay natin, kundi para sa ating kapwa. At ito yung panalangin, mga kapatid, hindi lang basta makasabi tayo. Di po ba? Isipin mo ikaw, pagka talaga may pangangailangan ka, paano ka nagsusumamo? Nabigyan ka sa iyo, ng Diyos sa iyo pangangailangan. So when you pray, mga kapatid, pray na, Lord, ilagay mo sarili mo sa Kanya. At alam nyo, nalulugo doon ng Panginoon. Hindi mo rin alam na sinagot pala ng Lord yung panalangin mo at nung nasolusyonan yung problema ng kapwa mo, sabi ng Panginoon, dahil nanalangin si Mercy. Ayan, dahil nanalangin si ganito. Sa akin nga, sabi, brother, pwede ba ipanalangin mo kami? Oo. Nalaman-laman ko yung sister, hindi pala nanalangin para sa sarili niya. Tapos nung sinagot siya, sabi niya, brother, hindi ako nananalangin, sinabi nga siya, mapanalangin niyo ako eh.
Pero tumugon ng Panginoon. O, di alam ko, tinugunan ko ng Lord kasi ako yung sinabihin niya. Siya pala hindi nagpe-pray. So, ilagay natin yung sarili natin sa kanila. Amen? Makinig tayo sa karaingan ng ating kapwa, sa ating mga kapatid, intindihin natin sila, pinalangin din natin sila, itangis natin sila, iiyak natin sila sa Panginoon. Mas nare-reflect si Kristo sa atin when we love our brethren and when we are compassionate and intercede for the needs of others. 32nd, Christ became like us in order to sympathize with us. And thirdly, ang huli po, Christ became like us to sanctify us upang tayo ay pabanalin. Karaniwan po kapag may bagong silang na sanggol, di ba? Ano kung gano'n na lang tayo, di ba? Mampuri, di ba? Wow, cute, di ba? Pag nakita tayo ng sanggol, talaga wow, ang amo ng mukha. Mukhang mabait. May magandang future na naghihintay sa batang ito. Pag nakakita tayo, di ba? Pag nakikita natin, anak ni Deacon Nat, di ba? Ganda talaga. Pero pag di magtatagal, kalaunan, makikita natin, lalabas na ang tunay na pagkatao ng batang yan. Na siya pala ay makasalanan din, kahit ba pabinyagan ng 10 ulit, hindi naman natin ginagawa yun. Lalabas at lalabas yung naturalesa ng bata. Siya ay makasalanan din. Bakit? Sapagkat nananalaytay sa kanya ang minanang kasalanan mula kay Adan. Pero si Jesus ay kaiba sapagkat sa lahat ng pinanganak dito sa mundo, siya lang ang walang kasalanan. Kaya nung si Mary kinausap ni Angel Gabriel, sabi niya, ang anak na sa sinapupunan mo ay anak ng kataas-taasang Diyos. Banali, liligtas siyang tao sa kanilang kasalanan. Sabi ni Mary, how can this be? Di ba? Nagtaka siya. Pero sabi ng angel, with God, nothing will be impossible. Pag Diyos ang gumawa, walang imposible dyan. At yan din po ang magandang balita sa atin. Ang banal na espiritong kumilos sa sinapupunan ni Mary, ay ang banal na espiritu din na kumikilos sa atin ngayon. Hindi lang tayo pinatatawad ni Kristo, hindi lang tayo tinatanggap, binabago niya rin tayo. At yan po'y hindi imposibleng gawin sa atin ng Diyos. Sabi ng Romans 8:29, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Kanina, di ba, habang nagsasalita si Pastor Lance, blessed na blessed ako, sabi ko parang, ang ganda nung ano na yun kunin ko kaya yun, yun sa message niya. Di ba, dahil yun naman talaga ang balak ng Panginoon. Alam niyo ba, basta lang, binalak ba ng Panginoon na ililigtas ko siya, tatawarin ko siya sa kanyang kasalanan, susunod ko ang pangalan niya sa aklat ng buhay, wala, para maligtas lang, para makapunta lang dito sa langit. That is not His ultimate goal. The ultimate goal of God is, sabi dito, for us to be conformed to the image of His Son. Sapagkat tayo pag-aari ng Diyos, tayo Kanya, pahalagahan niya tayo, at ang Espiritu niya, ipananahanin niya sa atin, at dahil nananahan siya sa atin, ginagawa niya tayong unti-unti katulad ng Kanyang anak. Binabago niyang ating puso, isip at buhay. Ang goal niya sa atin ay hindi lang basta maligtas. His goal for us is for us to be holy like Him. 1 John 3:2 says, beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Yan ang hinihintay natin, di ba? Gusto na natin makita ang Diyos ng mukhaan. Pero sabi dito ni John, sabi, hindi natin alam kung ano talaga mangyayari sa atin pagdating ng mga panahon. But when He is revealed, kapag siya'y nahayag, we shall be like Him. See mo at that point, no? Di ba? Sabi natin, sa 100%, ikaw ay sabi natin, 60% pa lang talaga sa iyong holiness, sa iyong paglakad ng may kabanalan, 70%, o maaaring hindi mo pang alam. But when you see Him, when He is revealed, sa oras na makita mo siya, biglang perfect ka kaagad. Huwag na natin isipin yung mga perfect sa panglabas na kaanyuan. Oh, ganda ng balat ko, di ba? Huwag na natin isipin yung masyadong mababaw yun. Ang pinag-uusapan dito is, pagdating sa holiness, that is the concern of God. We shall be like Him. At kapag nangyari yun, mga kapatid, diba, nandoon yung ganap
na perfection ng joy sa atin at sa Diyos. Ewan ko kung may nabanggit yata si Pastor lang, diba? Ang kaligayahan natin ay nasa kabanalan. Parang gano'n, parang may nabanggit siya. Ang ating kagalakan, ang ating tunay, perfectong kagalakan, ay nasa kabanalan. Yung magulang na nakikita yung kanyang karakter sa kanyang anak, ay proud na magulang. Anak ko yan, di ba? Matalino yan, na-honor yan, pumalik sa stage. Ang medalya niyan, 20. Anak, alam mo, ganyan din ako, di ba? Proud ka, bakit? Kasi yung karakter nakikita eh. Yung gano'n din sa Panginoon. Pag nakita natin siya ng mukhaan at ikaw ay na-transform, nag-glorified ka, nagkaroon ka na ng perfect na kabanalan, masayang-masaya ang Diyos. Ito na. Ito na yung inaantay sa atin. Yung ating perfection. He wants us to reflect His holiness. Bagamat until now may struggle pa rin tayo to totally reflect Him, mga kapatid, hindi yung dapat makadiscourage sa atin. Kung nakikita natin ang ating kahinaan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Lumapit tayo sa Diyos. At kung nagkakasala tayo, taliktan na natin to and repent for it. Yung iba, sabi ng iba, ba't ako mag-confess? At saka meron mga Kristiyano ganito. Pag parang hayag na hayag yung kasalanan, di ba? Yung pagka matindi talaga yung nagawang pagkakasala, makikita yung matindi rin yung paghingi ng tawad. Pero kapag parang yung kasalanan niya, parang petty ko, ano lang, basta nagkasala ko, parang hindi niya ganun tinitingnan. Pero sa mata ng Diyos, mga kapatid, di ba? Isa lang ang kasalanan. Walang sinabi na, kapag ang kasalanan mo ay mabigat, Christ died for that sin. Hindi naman sinabing ganun eh. Pag ang kasalanan mo ay ganito lang kagaan, si Kristo hindi namatay dyan. Hindi, ang sabi roon, Christ died for our sins. Huwag na natin lagyan ng degree. At ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya huwag natin lagyan ng degree. Ibig sabihin, kung seryoso ang pagtingin ng Diyos sa kasalanan, lalo tayo, mga kapatid. Kasi kung paparusahan ng Diyos sa kasalanan, dapat lalo tayong ganun. So ano man pagkakasala yan, dapat maging tayong seryoso. Dapat magkaroon tayo ng attitude, di ba? Katulad ng attitude ni David nung siya ay nagkasala. Manalangin siya sa Psalm 51, ang sabi niya, Panginoon, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Sabi niya, likaan mo po ko ng bagong puso, Panginoon. Kasi isang taon na siya nagkasala nung siya ni-rebuke ni Nathan. Alam niya naman nakakasala siya, pero parang pinalipas siya ng pinalipas. Sabi niya, ang puso ko wala na, natangay na talaga ng kasalanan. Kaya sabi niya, Lord, likaan mo po ako ng bagong puso, ng bagong espiritu. Huwag mo po akong alisan. Huwag mong hayaang magwala sa akin ng banal na espiritu. Of course, sa isang tunay na mananampalataya, hindi aalis ang banal na espiritu because if that would happen, hindi ka naligtas. Wala ka ng buhay naman ng ano. Pero he felt like parang hindi ako puspos ng Holy Spirit. Walang Spiritong kumokontrol sa akin. Dahil sa pagkakasala kong ito. Kaya sabi niya, Ama, renew the right spirit within me. Cast me not away from your presence. I-uphold mo po ako. Panumbalikin mo po ako. Huwag mo kong iwan, Panginoon. Wala na akong kagalakan dahil sa aking pagrebelde. Ibalik mo po ako sa iyo. Baguhin mo po ang aking spirito. Bigyan mo ako ng spiritong nagpapasako at sumusunod sa iyo. Mga kapatid, sa ating po pagtatapos, tandaan natin, kay Kristo, posible ang pagbabago. Amen? At yan ang goal natin, mga kapatid. Huwag po sana tayong manatili na, ganito lang ako, okay na ako sa ganitong pagiging buhay Kristiyano ko. Kanina, napakaganda ng hamon sa atin, di ba? Hindi tayo mananatiling foolish, hindi tayo mananatiling unwise, hindi tayo mananatiling weak. Nag-usap kami kanina ni Pastor Lance. So, yung palang mga parang fools doon sa ano ay naging marunong na rin. Sa lumago na sila sa pananampalataya. At yung mga weak pala noon, siya na rin ginagamit ng Panginoon upang maghayag ng mga katotohanan. Lumago ang mga mananampalataya. Yun din ang desire sa atin ng Panginoon. Katawa, lumago talaga tayo. Hindi lang sa pagkabatid ng katotohanan, kundi sa pamumuhay sa kabanalan.
His heart's desire, God's desire, more than your desire, is to make you holy and pleasing to God. Mga kapatid, pag pinag-usapan natin ng kabanalan, ito po, simpleng hamon. I-commit mo ang sarili mo sa kabanalan. Amen? Huwag tayong parang, basta saka na yan. Maging seryoso tayo dito, mga kapatid. Kung ang Diyos, si Jesus, ay nakakommit siya na gawin yun sa'yo, please commit yourself in living holy lives. Commit yourself in living holy lives. Sa ating konklusyon, mga kapatid, si Kristo'y naging katulad natin upang iligtas tayo, upang makiramay sa atin, at upang baguhin tayo. At kung si Kristo ay nasa panig natin, sinong laban sa atin? Ang sagot dyan ay wala. Kung hindi man tayo maging tapat, tandaan natin to, siya ay nananatiling tapat upang tapusin ang sinimulan niya sa ating buhay para sa kanyang kapurihan. Amen. Tayo po yung manalangin. Salamat po, O Diyos, sa mga katuruan ito. Salamat sa simpleng mga bagay na nalaman namin ngayon, muling nabigyang diin. Maaaring ito'y pinasimple, Panginoon, upang lalong ipabatid sa amin na kahit ito ay payak na katotohanan, alam na po namin, Panginoon, ay napakahalaga pa rin. We need to repent, Panginoon. We need to be serious about living in holiness. Gusto namin lumago bilang mga mananampalataya. Na matapos makinig, mahamon, Panginoon, ay tunay na gagawin ito sa tulong ng Banal na Espiritu. Muli para sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.